Hinanap ko talaga kung ano yung best spot for food trip dito sa Beijing. At dito tayo napadpad. So meron ditong, sabihin lang natin, Michelin recognized na restaurant. This is a legend daw. Most famous noodle dish in Beijing. Gagamitin natin for payment. Tapos sa pag-order dito ay Alipay. Alright? So tara. And then I think ito yung bestseller nila. Sarap. Ang sarap. Ang sarap nitong pork, guys, as in. Tinatanong ko kung anong bestseller nila. This one, the best. This one. Okay. The red bean double skim milk. Ito daw yung signature dish dito. Perfect siya na dessert after kumain ng noodles. Where are you from? Philippines. Philippines. Oh, blueberry tea. Yung Beijing, hindi siya as mahal ng Korea and ng Japan. Kasi may nagtanong sa akin sa Facebook page, sana mas mahal, Japan or China? Hello guys! Ni hao! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler, at nandito tayo ngayon sa Beijing, China! So for tonight's video, magpo-food trip tayo. Hinanap ko talaga kung ano yung best spot for food trip dito sa Beijing. At dito tayo napadpad sa Nanlugu Alley or Nanlugu Shang. So this is the most iconic hutong. Yung hutong, that's a narrow alley dito sa China. Tinatawag siyang hutong. This is the best food crawl spot dito sa Beijing. Kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app. Punta lang kayo sa deals page sa baba para maka 10% off kayo. Alam nyo bang pwede rin kayo magbook ng activities and tours sa Agoda? Use my promo code KURIPOTAGODA for 5% off. I-click nyo na lang din yung link sa comment section to redeem. Yung Klook code naman natin na Dave Gino Klook, one-time redemption na lang siya. So kung wala na kayong ma-redeem, you can explore Agoda. This is the alley. Buti hindi ganun karami yung tao kasi nababasa ko super jam-packed to lagi. But it's winter, low season daw ang winter, so kaya hindi to super jam-packed ngayon. Similar to siguro sa Myeongdong. So unang bungad sa atin, yan, tanghulu. That's an iconic historical winter, staple winter snack dito sa Beijing. Na nag-originate actually dito sa Beijing more than 800 years ago. This alley is more than just a food street kasi isa ito sa mga oldest neighborhoods dito sa Beijing. In fact, preserve ito habang dinidemolish ang ibang mga areas para gawing malls, para sa mga buildings, skyscrapers, ito na natili siya. So, yung ano nito, kung ano makita natin ngayon, ganyan yung itsura. Well, hindi naman exactly yung itsura, pero kumbaga yung layout ng street na natiling ganun. So, guys, parang dami nag-use. Kaya good luck sa ilong ninyo. Pumasok pala tayo sa North Gate, guys. Okay? So, pwede nyo ipin yung North Gate. Bungad sa atin yung Michelin. Sabihin lang natin Michelin recognized na restaurant. So, Fang Zhuan Shang, number 69. Uy, charing. Ayan, ito siya. Let's start here, guys. This is a legend daw in China and the most famous noodle dish in China. I mean in Beijing. Fang Zhuan Shang, number 69. Nakaupo na pala tayo, guys. Tapos may QR code dito. And then, gagamitin natin for payment. Tapos sa pag-order dito ay Alipay. So, hindi nag-i-English yung mga staff dito. Pero context clues na lang. So, sabi sa akin, Alipay. So, okay, alam ko na Alipay siya. Dinownload ko to. Nasa Pilipinas pa lang ako. Tapos, niregister ko yung phone number ko. Tapos, I scan my passport. Okay, para ma-verify din tayo. So, nag-facial recognition or scan din tayo sa Pilipinas pa lang. Tapos, itong ginagamit natin dito for transportation, for payment. Tapos, I believe, iscan natin itong QR code na to para makapag-order tayo. So, tara. Ayan. Na-scan. Tapos, click ko yung translate. Ngayon ko lang din ito ginagawa, okay? Please choose the number of people to eat. I'm just one. Start ordering. Ay, amazing. So, kita natin yung menu. Here. And then, I think ito yung bestseller nila. Itong noodles na to. Zhejiang noodles. And then, i-add to cart natin. To cart. And I think, okay na ako mag-order. Gutom na ako. May baon pala akong water. Ayan, may auto-translation si Alipay, which is very nice. So, 38 yuan. And order and pay.
Hiningi pala yung ano natin, yung PIN. Kasi sa Alipay may PIN tayo para makapagbayad. Alright? Payment success. Go time yung ginamit natin guys. Tapos ayan, nag-reflect na kaagad kung magkano yung charge sa atin. Nasa 323 pesos. Cashless na talaga dito sa Beijing, dito sa China. So ang best friend natin ay Alipay. Pagpasok dito sa restaurant, sinabi lang natin na mag-isa lang tayo. Dinirect tayo sa isang table. Ang taray. Yan yung mga awards nila. Recognition rather. Ito na guys, yung ating food. Wow. Aralin ko pa kung paano ito kakainin. Ayan, may colorful vegetable toppings tayo dito. Tapos ito yung noodles. May init pa. Tapos ito yung pork, I believe. Ito pala yung itsura ng place, guys. Simple lang. Very Chinese. Nandito na yung chopsticks. Sarap natin. Tapos may garlic dito. I-mix-mix ko na lang siya, okay? Gulay-gulay. Kasi minix lang din naman ng iba. Nakaka-healthy itong experience natin. Matutuwa mama ko. Siya rin. Na ginagawa natin ito. Nakakaloka. Sabi ko may mic ako kanina pero hindi pala nakadikit. So eto, naka-clip na yung mic ko ngayon. Sana okay na yung audio. Ayan, binuhos ko na lahat ng vegetable toppings. Makulay na siya. Ibuhos ko na rin ito na ata yung yung sauce tapos pork. Yarn. Wow. Amoy adobo siya. As in, amoy adobo. So medyo may oil yung pork. Parang minix lang din naman ng iba. Bango. Parang ang sarap-sarap, guys. Ito na. Nagkakakulay na siya. Yung noodles. Kanina pagpasok ko, ako lang yung foreigner. Medyo na-intimidate ako. Pero okay lang naman. Friendly naman yung guy na nakasalubong natin. I mean, yung staff na bumungad sa atin kanina. Chewy. Ang sarap. With the pork. Hindi ako food vlogger guys, pasensya na. Masabi ko lang masarap. Tastes like China. Siya rin. Flavorful. Try natin itong garlic. May garlic dito oh. Isang buong garlic. Ang sarap. Ang sarap nitong pork guys, as in wild. Okay lang din pala sa akin yung ganitong maliit na garlic. Isabay siya sa noodles. Ang laki ng serving guys. Super sulit for 300 plus pesos. Cheap eats dito sa Beijing. At the same time, very masarap. Kayo guys, kung magcha-China kayo, anong goal nyong makain dito kapag mag-Beijing kayo or Shanghai or anywhere in China? Kasi syempre yung China is also known not just for the historical sites, but for the food as well, diba? Chinese cuisine, it's all over the world. Similar to Japan. Grabe, solid. Naubos ko guys. Busog. Yung tubig natin, galing pa to sa hotel. Everyday, binibigyan tayo ng tig-2 tubig. Kasi yung room natin for 2, nabook natin for 3,000 pesos. Nasa Wang Fujing area, na kung gusto niyo ng isang touristy area, malapit sa mga tourist spot, you should go for that area, Wang Fujing. Yung pangalan ng accommodation natin, it's Jinjiang Inn Hotel. Wang Fujing. Comment ko yung link sa baba. Thank you Lord, nakain tayo ng ganitong klaseng pagkain. Napakasarap. So kung magcha-China kayo guys, punta kayo sa street na ito. Experience this. Sobrang busog and sobrang satisfied. Ito siya. Feels like a comfort food. Sarap. Ito, marami pang options here. Ito may mga paintings. May toilet pala dito guys, which is very nice. Public toilet. Ay, may snacks dito. I think may pa-free taste sila. Medyo sour yung natikman natin kanina. Tapos ito. Kami. Thank you. So, di lang pala food trip yung nandito sa street na to. Mga shops din. Shops ng mga damit. Another Michelin recognized restaurant. Ito another shop. Ito mga prutas, mga dried fruits. Ito mga burloloys. Ang haba pa pala nito.
Wild. Souvenir shop. Ito mga skewers. Ito another tanghulo. Girl, nag-China ka ba talaga kung hindi ka kumain ng tanghulo, lalo na kapag winter? Ito may churros, tapos ice cream. Yun. Ah, yeah, ito na yun. Ito na yung hinahanap natin. When You Dairy Products. Recommended to sa internet. Famous daw to. Let's go. Ano ko yung order natin dito, guys? Ah, pwedeng kumain sa loob. May nakalagay dito, China Famous Snack. Tapos, number 49. Yan. 3 to 5 minute walk from the noodle shop. O noodle restaurant. Dito tayo mapapadpan. Tinatanong ko kung anong bestseller nila. This one. Bestseller. Ah, okay. This one, the best. Okay. Okay, one. So, Alipay 23. Alipay again. Alipay is king. Okay. Oh, good. Success? Okay. Ah, alright. Ito daw bestseller nila. Parang red bean. Ito yung pinin ko sa Apple Maps, okay? When You Nailao shop. Alright? Ito palang itsura nung shop. I mean, yeah. Tinanong ko lang kung anong bestseller nila. Tapos ito daw. Na-search ko na guys. This is the red bean double skin milk. Ito daw yung signature dish dito. May toppings, red beans, double milk. Nasa 195.51 pesos siya. Imperial cheese. Let's try. Not overly sweet. Yung red bean yung nakakadagdag ng sweetness. I love the texture. Charing. Ganito yung itsura niya, okay? This is my first time tasting something like this. Simple pero rock. Silky yung texture. Silky, parang pero mas soft. Perfect siya na dessert after kumain ng noodles. Yung itsura ng shop. Cafe and bar. Ka-Vogue. Cozy ang atake dito. Ah, mga white. Mga western yung nandito. Lakad pa. 9 na pala guys. Kunti na yung tao. Around 10 p.m. naglo-close yung mga shops dito. So malapit na tayo sa katotohanan. Ay, mga ref magnet. Laking bagay ng internet dito guys. Na-mention ko na ba, pag magbubook kayo ng eSIM, make sure na yung eSIM sa Klook yung ibubook ninyo. I-comment ko yung link ng eSIM na yan sa baba, comment section. Where are you from? Philippines. Philippines. Oh, blueberry tea. Thank you, sorry. Blueberry tea. Blueberry tea. Vlog. Medyo sour, pero masarap. Mainit-init. Watermelon. Thank you. Ah, watermelon. Very hot. Hard? Hot? Okay. Yeah, it's hot. May mga fruities din naman dito. Kinakabahan ako, baka masyadong mainit. Sarap. Fruity. Siyempre, fruit juice. Hello. Watermelon tea, blueberry tea.换个味道尝一下。 Another one. 还有个味道呢。 Okay. 你从哪里过来的？ What is this? 啊 What is this? 莫尼谁是 What is this? What is this? What is this? This is blueberry tea. Ah, blueberry. Yeah, blueberry and red green. Mm. 红莓我不会怎么讲，我不知道怎么讲。A little. It's okay. Oh, I'm good. Where are you from? Philippines. Philippines. Oh, okay. Thank you. Do you Shishe. like watermelon or Yeah. blueberry? It's okay. I'm done. It's okay. Thank you. You can go inside. Look. Ang bait niya naman. Guys, pinapadoble pa ako ng fruities. Feeling ko di niya ako naalala. Super saglit lang. Ang haba pa ng street, guys. As in, yung Beijing, hindi siya as mahal ng Korea. Hindi siya kasing mahal ng Korea and ng Japan. Kasi may nagtanong sa akin sa Facebook page kung saan ang mas mahal, Japan or China. It's definitely
Japan. Hotel pa lang, my God. Per night ko dito sa Beijing, sa Wangfujing area na yun, okay? Lapit na sa shopping street, as in ilang kembot na lang. Nasa 3,000. Yung price na 3,000 sa Japan. Ano lang yun, capsule ko lang yun sa may Shinjuku, na isang touristy spot din. Another Michelin. May isang pastry shop. Let's try this. Ang dami lang kakaibang dessert dito sa China. May mga pa-free taste pa. It's me. Hello. Nasa TV na po ako. Sharing. Nasa dyaryo na po ako. Ang ganda naman dito. Nature, nature. Ay, souvenir store. Akala ko cafe. It's a souvenir store. Ref magnet, 10 yuan. Magkano bang 10 yuan? Calculator ng iPhone. Alright, 10 yuan ay nasa 84.55. Medyo, ay nako. Ayoko dito. Sinusundan-sundan ako ng sales lady. Ganun sa Pilipinas, di ba? Hindi ako comfortable sa ganun. Wah! Ito, may roast duck dito. Di pa tayo nakakain ng roast duck, guys. Sa Beijing trip na ito. Pero ang sarap. Nakatikim na ako sa Hong Kong ng roast duck. Oh, roast? Tama, roast duck. May mga ganitong food court style na mga kainan. May iba't ibang options. Options. Malapit na tayo sa dulo, like 12 minutes before 10. And may mga ganito. Chinatime honored brand. Hindi ko sure kung anong Chinatime. Baka newspaper, similar to New York Times. Search ko nga. Pero ito since 1895. Now I know, kapag merong mga Chinatime honored brand, yan yung mga recognized na mga brands ng government para sa mga brands na matatagal na. Like, usually ito yung mga brands na pre-1956 na itayo. And mga brands na widely recognized. And then brands na na-preserve yung Chinese cultural characteristics. Ayan, so yan yung mga Chinese, mga Chinatime brand, tawag doon. O di ba nakalimutan ko agad? Chinatime honored brand. Ganon. Now I know, kasi usually nakita ko yun. Tapos marami dito yung ganyan. Ang tatagalan ng businesses. In fair, may train station dito. Nanlugusyang station. Mabot na tayo sa dulo. Naka 518.51 pesos tayo dito sa food trip natin. Here in Old Beijing. Diba? Nanlugusyang. Okay na for a night. Compared sa iba talaga, mura na yung mga pinagkain natin dito. And super busog, masarap, sulit. Yun. Maraming salamat sa pagsama sa akin. I'm a solo traveler right now. Pero feeling ko may kasama ko dahil sa inyo. Lalo na kung pinapanood mo to. Umabot ka sa point ng vlog na to. Diba? Natapos mo siya. So, may iba pa tayong Beijing vlog. So, kitas magsasangay pa tayo. Sana abangan nyo pa. Share ko lang pala, hindi ko usually sinasara yung jacket ko kapag nasa travels. Pero ngayon, napasara ako. I feel better walking around with this jacket closed. Feeling ko naka-comforter ako na ngayon nakasara siya. Ganun yung feeling. I love it. Comfortable. Dito na pala tayo sasakay, guys. Medyo nalito ako kanina. Ay, ang cute. Tara. Ito tayo sasakay. Nanlugusyang. Line 8 tayo. Punta sa Jinjiang Inn. To-share ko lang kapag papasok ng train station, ini-scan pa yung gamit. Like may baggage check pa. Baggage check. May security check ng bags.
Alipay na naman yung gagamitin natin dito sa transportation. Scan ulit ng Alipay. So, sige, paalam tayo dito. This is Dave, guys, the Kudipo Traveler, here from Beijing, China. Let's live our best lives. Bye-bye!